Ayan, magandang araw ulit sa ating lahat. So may request ako, or may nagbayad na nag-request na gumawa ako ng ribbon na ganito ang tela camouflage kasi yung lolo ay celebrate ng birthday. So ang ribbon na gagawin ko ay ganitong style. Ito siya. So ibibigay ko sa inyo ang tamang sukat. So ang sukat na ito ay gagamit tayo ng isang, ang size nito ay 30 by 15. Isa niyan, 30 by 15. And then, dalawa nitong maliit na nagsusukat ng 25 by 12. Ayan. So, dalawa nito. Ayan. And then yung isa, ito naman yung pantali natin sa gitna. Ito ay 5 cm by 13, like that. Kung gano'ng kahaba siya. Okay? So, ang gagawin is tatahiin lang ito. So, dapat yung right side in, ganyan. Outside, outside, out, outside. Tama ba yun? So, tahiin lang ito dito. Tapos ito tatahiin lang din. So, ito yung harap niya, kasi ito yung maganda. Tapos ito yung likod. So, ito yung tatahiin. Tatahiin din siya ng ganun. So, dalawa. Ito. Tapos ito din tatahiin. Ganyan. Tatahiin din siya from here to here. At yung isa. Ayan. So, tatahiin din siya ng pagganon. Okay, so tatahiin ko lang to sa aking sewing machine. Kung wala kayong sewing machine, pwede kayo magtahi gamit ang inyong mga kamay. Okay? Wait lang. So, ayan, natahi ko na sila. So, ang gagawin lang is baliktarin lang. Tapos, ganun din ang gagawin dito, dito, tsaka dito, baliktarin lang din. Ngayon, baliktad ko na yung tatlo. So, ito, gupitan ko lang siya ng konti. Para mabilis lang siyang baliktarin. Ayan. So, gamit lang ako ng perdible or safety pin. And then, paplansyahin natin. So, mahina lang yung aking, hindi masyadong mainit yung aking plancha. Kasi baka masunog yung tela. Gawa nga ng hindi siya ordinary yung tela. Digit na lang natin yung may line. Ay, yung pinagtahian. Okay. So, ganun din ang gagawin sa iba pa. Okay. So, paplansyahin din to. Okay. So, yan, naplansya ko na sila. So, ang gagawin ay tinupi ko siya, diba? Kasi yan ang ano natin dito sa gitna. Since hindi siya makita masyado gawa ng sa kulay niya. Kung nasaan yung tupi nyo, ayan, lamangan nyo lang siya ng konti or lapasan nyo ng konti pag fold ng ganun. Ayan. So, yung tupi niya, so meron kayong like ganun na kahaba. Kikita nyo ba? Ganyan siya. Okay? So, ganun din ang gagawin doon sa kabila. So, lagyan lang natin ng ipit para hindi siya mawala. Ayan. So, ito din ang gagawin dito sa dalawa pa. Ayan, ayan yung tupi natin ito. So, lamangan lang siya ng ganun. Like that. Okay? Tapos, iipitan para hindi maghiwalay. Ito. Tapos, tatahiin natin yung gitna. Ang hirap siyang anuin kasi yung tela niya. Kasi yung ilalim is parang plastic. Kasi parang ano siya, rainproof, kumbaga waterproof. Kaya ganun. Mahirap siyang bunutin. Ayan. So, ang pagtahi guys, ganun lang ang tahi natin. Tapos tanggal ulit. Kasi ano lang siya, parang hindi sila maghiwalay. Hindi straight. Okay. Then gupitin yung sinulid. Hindi ko na siya nilak. So, tahin ko yung iba. Yung dalawa, okay? So, hindi ko rin siya nilak kasi hindi naman yan ang final na ano natin. May ano yun pa yan. So, ngayon natali ko na sila. Ay, natahi ko na silang tatlo. So, ang gagawin natin is, pagpatungin natin. So, ito yung maliit. Ipatong yung isang malaki. Then, ito yung isa maliit sa taas. Ayan. So, ang gagawin natin is, ganyan din siya, diba? So, anhin mo yung gitna. Ganon. Tapos, mahirap lang yung cotton. Mahirap lang yung, anong tawag nito? Yung material niya, gawa nga ng hindi siya, ano, ganon. So, ang gagawin ko, tatahiin ko siya pag ganon doon. Para hindi ako mahirapan sa pag assemble. So, ipitan ko muna siya. Actually, nung din na siya ipitan kasi may tahi na naman siya. Pero, ipitan ko pa rin siya. Yung ganyan. Okay? Tapos yung sa baba, ipitin ko din. Like that. So, tatahiin ko siya doon. So, kulang ako ng karayom ulit again. Tsaka sinulid. Ganyan. Tatahiin ko siya dito. Ipat ko lang yung ipit. So, 1, pataas ang unang tali. Then 2. Ayan na siya. Ayan dito sa gitna. Mahirap lang talaga yung material. Mahirap siyang kunin yung sinulid. Ayan. Tapos hakbangan nyo to, ito, pang ganun. Okay? Para mag-fold siya. Tapusin ko lang to hanggang doon, okay? Lapit na ako matapos dito. Ayan, last na stitch. Ayan, so tapos, ang gagawin ay, hihilahin natin ng ganon. Yung ating sinulid. Ano siya?
And then itatali. Inisin lang natin yung tali. Ayan, para magiging ganun siya. Diba? Ayan. Ano kasi nung tela, hindi siya soft. Kaya nagkakaganito yung ribbon natin. Ayan, so, ayan, ano ko lang yung, hipitan ko lang siya ng konti. Ayan. And then, itatali sa likod. O, ilalak natin yung sinulid. So, ang tela na ito, hindi talaga siya advisable na gagawin ribbon. Kasi mahirap siyang gawin. Since request ng customer, yung ano lang natin ang paraan. Ayan. So, ganun siya. So, ito yung maliit, ito yung itatali natin. So, diba ganito siya? So, imbis yung normal is ganun lang yung tali natin, ganyan. So, ang gagawin ko is, ititwist ko siya, pag ganun, para magkaroon siya ng design sa gitna. Like that. See? Ayan, ganyan ang design. Pero, before that, of course, lalagyan ko muna siya ng ipit. Diba? Wala pa pala tayong ipit. So, hanapin natin yung backside. Ito yung backside, diba? Ipitin natin. So, ginagawa ko sa ipit is, tinatanggalan ko siya. Open mo this one. And then, tanggalin natin yung, ito, para mabilis lang siya. Tapos, ito, tanggalin din. Ayan, so, para mabilis itali. Tapos, ang titingnan nyo kasi pag nagsuot kayo, syempre i-click nyo yung right side, diba? So, dapat ganito, dapat baliktarin mo siya ng ganun. Kasi pag nagtali ka ng buhok, ito yung i-click mo, ito yung bubuksan mo, diba? So, dapat ganun. So, ito dito dapat sa left side. Ayan, so, lagyan ko na siya ng glue. Gitna lang natin. Like that. Ito ba? Tapos, ilagay yung maliit. Oh. Ganun. Lagay ko lang siya. Like that. And then, ito-twist mo ito. Para magkaroon siya ng design. Like that. Kasi pag yun lang ganito. Pwede na naman kung gusto mo. Ganyan. Diba? Pero kung gusto mo lagyan ng design, i-twist mo lang yung tela ng ganun. May design na siya. Ganun. Tapos, gupitin natin yung excess na ito, yung mga ganito. Tapos, sunugin natin. And then, lagyan natin siya ng glue. Ganyan. Tapos, i-fold yung ayan, excess niya. Para magiging maganda ang kalalabasan o yung dulo. Ayan. So, ayan. Tayo lang natin ng konti. Tiyang. Oh. Yun na siya. Tapos, ibalik mo na yung mga tinanggal mo. Diba? Ayan. Tapos, ito. Kaya sa kabila. Ayan. Ayan siya. Maganda lang dito sa clip kasi pwede mo siyang i-lock twice. See? Ayan siya. Alright. Tapos, next is, i-glue natin yung dito na side. Para, ayan. Sa kabila din. Para hindi siya magnanga. Kumbaga. Ayan. So, ayan na ang aking tutorial. So, pwede mo siyang lagyan ng ano dito sa gitna. Pero since meron siyang style, na ginilagyan ko siya ng style, hindi ko na siya lalagyan. Pero since nagbago yung isip ko, lalagyan ko na lang siya ng style. Kasi nga, parang napakasimple niyang tingnan. So, lalagyan ko lang siya ng ganito. Hindi ba maganda? Or, kaya itong pink. No, mas maganda yung white. Ganyan. Oh, ayan. Diba? That's all guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye. Have a nice day.